Kumusta mga brad? Kapag sinabi mo nga pong King of Underbone, alam na agad ng mga tao yan na Raider 150 Fi yan. Oo, dito sa Pilipinas, siya talaga ang isa sa mga pinakakilala. Nando na kasi yung power, yung pagiging gwapo niya, yung pagiging matibay, at higit sa lahat, sumisibak daw ng R3. Totoo man o hindi, isa lang ang maliwanag. Marami na siyang napatunayan. Marami na siyang sinibak na kasabayan. Pero kung sa pagiging sikat lang, sikat din naman yung ibang mga underbone. Yung Sniper 155, sikat na sikat din yan. SYMB F3i, sikat na sikat din yan. Pero pinakasikat sa kanilang lahat, yung motor ni Boy 130. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, yung mga nabanggit ko nga pong underbone, mga sikat talaga yon. Kilala ng mga tao, kaya respetado. Pero isa naman sa masasabi kong medyo underrated na poging underbone. Ewan ko kung ako lang ba to, pero yung tingin ko walang iba kundi itong Honda Supra GTR 150. Unlike nga po doon sa ibang underbone, medyo madalang ka lang makikita ng ganitong motor sa kalsada. Raider, sobrang dami mo makakasabay sa kalsada. Sniper, ganun din, sobrang dami mo makakasabay sa kalsada. Pero itong Honda Supra GTR 150, anong nangyari? Medyo madalang lang natin silang makita sa kalsada. Kung sa itsura, may itsura din naman. Kung sa power, may power din naman. Pagdating sa quality, quality din naman. Yung presyo niya, sakto lang din naman. Kaya ba't nagkaganon? At ayon nga po sa aking mga pinagkakatiwalaang sources, paglabas daw ng Honda Winner X, ma-phase out na daw to. Kasi nga, yun na yung papalit sa kanya, yung bagong underbone. Pero kahit sabihin nga po nating ma-phase out na siya, may available unit pa din naman sila. Sabi nga nila, pinapaubos na lang daw. Kaya bago pa siya tuloy maubos, pag-usapan na naman natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Supra GTR 150 na mayroong 150 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, naka-program fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.3:1. Pagdating nga po sa kanyang power, ito po mayroong 15.4 horsepower, 9,000 RPM, 13.6 Nm of torque at 6,700 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 135 km/h. Sabi naman naka-Raider, basic. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 42 km per liter. So para nga po sa isang 150cc na underbone, matipid na po yun. Pisti talaga tong Mio ko. Ang sukot na niyang gulong 90/80/70 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. At pares na po itong naka-tubeless. So malinaw na pang bankingan din talaga ang motor na ito. Malapad kasi ang gulong. Anong gusto mo? May malapad kang gulong o may malapad kang ilong? Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Katulad nga po doon sa ibang mga underbone, hindi pa po siya naka-ABS. Pero hindi naman big deal yun. Kasi kaunti pa lang naman yung nakita kong sumemplang na GTR. Yung Raider kasi marami na Ang kanyang seat height ay may taas na 786mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 121 kg. So para nga po sa isang 150cc na underbone, sakto lang yung bigat niya. At mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. At naka-bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel, ito po ay naka-digital. Simple lang din yung datingan niya. At ang isa nga po sa mga nirereklamo ng mga tao ngayon, yung kanyang kickstart. Ito, meron pa siyang kickstart. Payaga may kickstart yung motor mo, pero yung mukha mo yung tatadyakan. Kaso bilang underbone, isa sa mga pinaka-downside sa motor na ito, yung kanyang compartment. Yes po, halos o wala? Wala po siyang compartment. Kaya kung sakaling may bit-bit ka, bit-bitin mo talaga. Okay. Pero ito, hindi mo na kailangang bit-bitin to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa ramang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil ma-phase out na siya, dagdagan pa natin isa.
Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay ayoko na lang mag-talk. At kung sisilipin nga po natin yung presyo niya sa ngayon, ito po ay nagkakalaga ng 106,900 pesos. So medyo nakakalungkot nga pong isipin na ma-phase out na siya. Pero ang kapalit naman nun, magkakaroon ng panibago. Kaya totoo talaga ang sabi nila, pag may nawala, may papalit. Tapos yung papalit, malupit. Marami na naman ang magpapabili sa mama. At shoutout na rin po sa lahat ng naka Supra GTR 150. Ang pupogi ng motor nyo. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Keep